natin kung papaano ipinaglaban ni General Luna ang bayan niyang Pilipinas sa mga Espanyol at mga Amerikano, pati na rin sa mga kapwa niya Pilipino. Makikita rito ang pagdidiskusyon ng mga tao sa gabinete, sina General Luna, Alejandrino, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini at Costales. Senyor Presidente, walang mapupunta nito kung habang nag-aaway tayo dito. Lalo lang lumalakas sa mga pwersa ng Amerikano, lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila. Kahit ikamatay ng karamihan sa atin, mapapalayas natin sila sa Manila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Hawak natin ang ating bayan. Mayroon tayong 4,000 katao. Naipadala ko na sina Argiles at Buen Camino para makipag-usap sa kapayapaan kay General Otis. Pigalaroan lamang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo upang palakasin na kanyang pwersa. Tama si General Luna, kailangan na natin kumilos. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit hindi nila tayo pinapapasok sa Intramuros? Matapos ipaglaban ni Senyor Paterno ang mga Amerikano, kadahilanan sa hindi nga nila sinakop ang lugar na Cuba. Gayunpaman, kinalaban pa nga nila ang mga Espanyol rito. Kaya't ang sinabi ni Costales ay, I agree with Senior Paterno. Mas pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo nakaupo, nasa labas sana tayo. Nangangarap ng armas, naghukay ng mga trinsyera, tinuturuan ng mga kababayan natin paano lumaban. Huwag kayong maniwala sa mga matamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang bulag sa kabinete na ito. At ang hirit pa ni Costales ay, Paano ng ating mga negosyo? Kapag nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! matapos ang lahat ng pangyayari, General, pinapatawag po kayo ng Presidente Emilio Aguinaldo sa bakuran. May gusto po siyang ipapatid sa inyo. General,
Sa huli, ang kapwa niya Pilipino pa rin ang magtatraidor at bibitaw sa sandigan ng kanilang isinumpaan.